Kapayapaan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Naririto po muli ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God para sa muli pong paghahayag ng aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga iwaga, talinghaga at misteryo ng ating pong banal na kasulatan. Po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. May pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Magandang umaga, magandang hapon ulit sa inyo, bansang Pilipinas at buong daigdig. Muli kong bubuhayin ang mga salita na binigay ko sa inyo mula pa ng pasimula para matupad yung salita ng Diyos. Nadudurugin ko kayo gaya ng magpapalayok para baguhin ang inyo nyo. Kung di maganda ang inyo ang palayok, dudurugin para hubugin ulit para maganda ang tingnan at mabilis sa bayan. Dahil ang mga batas ninyo ay mga pabaraan nyo sa pag-goberno, hindi na mabili. Tandaan nyo hindi na mabili. Ano ibig sabihin? Hindi na katanggap-tanggap sa mga tao ang ginagawa nyong batas. Alright? Hindi na mabili. Ayaw na nila. So, ano sabi ni Pedro, Aring Solomon? Ulit-ulit lang ito Dahil katungkulan ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Maliwanag Katungkulan ng tao yan, sangkatawan, kaya nilalang niya sangkatawan at nilagyan niya ang batas para tuparin ng sangkatawan. Pero hindi nyo tinutupad at wala kayong takot sa Diyos. Dahil ang tinanggap nyong alok ay ang alok ni Satanas na pagpapayaman. Andun sa Matthew 4:8. Ang pagpapayaman ay alok ni Satanas yan. Pero ang alok ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kaharian dahil alam niya na kailangan nyo lahat ang mga bagay na ito. Hanapin muna nyo ang kaharian at ang kanyang katuwiran. At lahat yan ay bibigay kong karagdagan sa inyo. Samantalang lahat ng kailangan natin nandyan na, nakalapag na, nakabigay na sa mga tao, pero gusto pa ninyo karagdagan, kayamanan. Alright, yun ang alok niya. Hanapin muna nyo ang kaharian at ang kanyang katuwiran. At lahat yan ay ibibigay sa inyo. Yan ang sinasabi ni Miranda na ano yan? Divine wealth for humanity. Matatanggap natin yan kung magtino-tino na kayo. Dahil hindi raw niya bubuksan yan, auditorium na yan. Hanggang walang taong magbago. Dahil hindi nyo babaguhin kasi mga termino nyo. Sa mga panalita nyo, pagbibigay nyo yung batas, hindi na nabago. Batas na demonyo yan. Sabi yung babae nagsalita doon sa Amerika. Bata pa. Sa sesyon ng Senado doon. Sinabi niya? English yan pero naintindihan din namin. Kahit na English. Ano sabi niya? You're obeying the devil's law. Yes. Yan ang sinabi niya. Sinusunod niyo ang batas ng demonyo na pagpapayaman. Matthew 4:8. Kaya po sabi niya, you cannot escape God. Okay. Hindi kayo makatataka sa hatol ng Diyos. Ang sabi niya, bata-bata pa, hinangaan ko yun. Dahil ang lakas ng loob niya, humarap sa inyo. Napakatapang po, diretsa po talaga sa mga mambabata. Diniretsa niya, straight to the point, na hindi niyo matatakasan ang hukuman ng langit. Dahil sabi ni Pablo sa Roma, tayo lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya sinasabi ko na sa inyo noon, kung may hukuman kayo sa lupa, may hukuman sa langit. Anong ginawa nila sa mga hukuman na langit?
Sino ang unang hukom doon? Hindi ba si Pedro? Kung nabasa nyo doon sa gawa, si Ananias, nang umit lang ng pera ng tao, pinatay ni Pedro. Nasa gawa. Kapitulo 4 atay, 5. Ito muna po yung sa hukuman ng langit. Sa Sige. Roma, Kapitulo 14, talatang 10. Datapot ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. O, see? Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, habang may panahon pa, magsisi na kayo. Dahil binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Dahil yun, nasabi niya sa akin, mula nung namatay siya, ang Panginoong Isos, nung binitay niyo sa krus, matagal na panahon na binigyan niya palugit ang pagsisisi. Wala. Magandang mo, 33. Year 33, namatay siya. Tandaan nyo ilan na ngayon ang year? Year 2023. Ang dami na. Mahaba ng palugit. Pero, wala pa nagsisi sa inyo. So, malapit na ang kamatayan ninyo dahil may hukuman sa langit. Kung basahin nyo sa gawa, doon kay Ananias, nangupit lang ng pera ng bayan, pera ng samahan, pinatay ni San Pedro. Alam mo ba yun kung saan nakasulat? Gawa, Kapitulo 5 po. Sige, gawa Kapitulo 5. Pakinggan nyo Dahil ito, pinag-uusapan nila na lahat ng pera ipunin at ibigay sa mga mahirap. Nangupit si Ananias. Tandaan nyo sino si Ananias? Manggagamot ng Diyos Propeta po yata yun. Propeta si Ananias. Kaya lang, nangupit ng pera. Kaya, kahit na kami, kapag gumawa kami ng labag, mahahatulan kami. Kayo pa kaya, na walang alam sa Ebanghelyo, hindi kayo matulan? Sino ang matol sa taong hindi kumikilala sa Ebanghelyo? Hindi ba si Jesus? Nandun sa Leviticus. Ito muna po, yung kay Ananias. Datapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? O see? Tama ba yung binasa nyo sa Matthew 4:8 na si Satanas na nag-udyok ng salapi para yumaman? Ganon din ang sinabi ni Pedro kay Ananias. Binuspos baga ang Satanas sa iyong puso Upang magsinungaling upang sa Espiritu magsinungaling sa mga Santo. tao. Kaya ganyan ang ginagawa nyo Sinungaling kayo lahat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magsisi na kayo habang may panahon pa dahil binigyan tayo ng Diyos na palugit. Mahabang palugit na. Mahabang pasensya na inabot niya para makapagsisi kayo. Hanggang ngayon, wala pang nagbago. Wala. Kahit na isa. Sabi ni Pablo doon sa Roma. Roma, Kapitulo 3, talatang 10. Sige, basahin. Ito po. Roma, Kapitulo 10, talatang 3. Gaya ng nasulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Okay. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ganun din ang suri namin sa inyo ngayon. Habang panahon na ba yan, nagkaguluhan na nangyari, hindi magkakaintindihan, hindi nagkakaisa pag-isip, dahil ang pag-iisip nyo iba isip ng satanismo. Okay. Paano yung isip ng kabanalan? Kamukha yun nagsalita ngayon, natatapang nila. Kamukha ni... Sino yung babae na nagsalita doon sa... Yun nga po hinahanap ko pangalan ng babae, hindi ko ma-search. Okay, walang pangalan
Pero kilala namin isa, Mother Gemma. Ang pangalan niya, Gemma ba yun? Opo, kasama po sila nila Captain Ray Okay. Valeros na At naghahayag. tabang-tabang mga babae. Kaya ito mga lalaki, ang duduwag pala ata. Mas mabuti ba yung babae? Ay, iyan nga po nang sinabi ni Sister Lorna, nangunguna na rin mga kababaihan ngayon. So, pasalamat ako sa babaeng matatapang. Dahil pinaglalaban nila ang katuwiran ng Diyos. So, kagaya na sinabi ni Pablo sa Roma, tayo lahat ay magluluhod at magsulit sa Diyos. Dahil malapit na ang panahon ng kamatayan nating lahat. Dahil sinasabi ng Diyos mismo sa bibig ng mga propeta, noon pa hanggang ngayon. Ano sinabi yung propeta namin? Itong taon ito, Marso, maraming mamamatay, matanda, bata. Magaganap na. So, yung hula noon at hula ngayon pareho lang. Pero wala kayong kadala-dala. Hindi kayo maniwala sa mga hula. Maniwala kayo? Anong hinula ni Kristo? Magkaroon ng digmaan, magkaroon ng kagutom, at magkaroon ng krisis. Pero hindi pa katapusan ng salibutan, sabi ko sa inyo. Dahil pangatlong araw pa lang tayo ngayon. Mayroon pa 3 araw na bubunuin natin para sa mga kabataan sa susunod na henerasyon. Basahin na po natin, Mateo Kapitulo 24, talatang 6. Sige. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ano yung mga digmaan na yan? Digmaan na katuwiran. Ayun, mga lingaw na. Pero hindi pa yan ang katapusan. Sige, tuloy. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapat hindi pa ang wakas. O, see? Hindi pa katapusan ang mundo. Pero hinanap nyo, the big one, mga inutil. Hindi darating yung big one dahil marami nagdarasal na hindi pwedeng darating yan ngayon. Pero magkaroon lang ng kahirapan sa buhay dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ito po Walang yung- nagbago. Yung isang nangyaring kanina lang daw po, mga alas 2, hindi ko lang po nakita kung saan Okay, may Yung lindol biglang na lindol naman. kanina, 6.2 daw po yung lakas ng lindol. Oh, ay kung malakas pa dyan, ilang kaya mapinsalan na naman. Ito po, nakasulat po rito sa 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako. O, yan. Hula ni Jesus yan noon. Hinula rin ng mga propeta namin ngayon. Nangyayari po. Nangyayari na. Pareho lang. Yung hula noon at hula ngayon, magkakarima. Tandaan nyo Kaya po sabi niya, datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Diyos ko po. Bakit? Dahil pataas na pataas ang anong tawag nila? Inflation rate. Inflation rate. Ibig sabihin, pamahal ang bilihin. Pamahal na bilhin. Baka tuwama yung sinabi ng Panginoon, mayroon kayong pambili, wala kayong mabibili. Mayaman na kayo, marami kayong pera, pero wala kayong mabibili. Na farming industry, dahil hindi na patutubuin ng Diyos ang mga halaman o pakinabangan. Pati hayop daw, mamamatay ngayon, may pistin na naman. Ano tawag yun sa pistin na yan? Pag nangamatay ang manok, nangamatay ang baboy, wala na naman, mabibili. Pistin ng mga Pero, hayop. nagaganap na ito. Hindi pa kayo nagigising, hindi pa kayo naniniwala. Tuloy po natin to. Sige. Kung magkagayi ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. O, sige, papatayin. Anong pagpatay na yan? Ayan lumilitaw na. Vaccine! Kapakalina. Pagalinaw. Wala nang talinghaga. Vaccine na mismo. Papatay na. Sinabi na nga po na mga gumawa ng vaccine, 4 to 5 billion katao ang expected nila mamamatay. Wala kayong awa, sabi ni Acosta. Wala kayong puso. Meron kayong puso na saging. Bahagi daw po yan ng New World Order. Alright. Ano yung New World Order ninyo na yan? Na kumpiskahin nyo lahat ng pag-ari ng tao. Bahagi po ng depopulation. Tapos mga sasakyan, i-demolish nyo lahat yung lupa. Magagawa kayo ng bago. Kawawa naman po yung ating mga kababayan, ng mga jeepney driver. Mga Maawa jeepney naman po driver, kayo. maalsa na, laban sa inyo Pinaghirapan nila yung hulug-hulugan. Pagkatapos, iilitin lang.
Ano ba kayo talaga? Ay, May tandaan awa ba niyo kayo po. sa kanila? Pag Anong klase? nagkaisa po yung mga jeepney driver net, sugurin kayo lahat. Yan, sa Malacanang. Napakarami po niyang jeepney driver na yan. So, ay, iwasan ninyo yung mga ugali nyo na ganyan na wala sa batas ng Diyos yan. Kung magutom po yung mga pamilya niyan, handang pumatay ang mga taong yan. Tama yung sinasabi ni Jesus. Sinasala nyo ang lamok at nilulunok nyo ang mga kamelyo. Mayayaman lang ang tinatanggap nyo ang katwiran. Yung katwiran na mahirap, hindi nyo tanggapin. Dahil ang tao pong nagugutom, lahat po yan ay magagawa kahit ang pagpatay. Tandaan niyo po yan. So, matakot naman kayo. Sama nyo kapwa. Wala ba kayong puso? Sabi ni Acosta. Bakit hindi na babago yung matigas niyong puso? Porque mayayaman na kayo. Mayroon na kayong pambili pagkain. Eh kung wala kayong mabili, Yun nga po, wala po atungal silang, din kayo. Tandaan ninyo wala po silang awat malasakit sa taong bayan, lalo-lalo na sa Yan mga ang sinasabi ni mahihirap. Jesus. Na sinasala nyo ang lamok at nilululok nyo mga kamilyo. Mga bilyonaryo lang ang minamahal nyo. Yung mga mahirap, hindi nyo mahal. Maliwanag yung sabi ni Jesus. So, ganun pa man. Meron tayong pagbabago na binigyan ng Diyos. Kaya, yung konsiderasyon na binigyan ng Diyos sa atin, pribileyo ng pagbabago, gawin na ninyo ngayon. Ihandog nyo ang inyong sarili sa Diyos para gamitin niya sa kanyang katwiran. Hindi yung katwiran ng demonyo ang pinapairal ninyo. Pagpatay, di ba sabi ninyo, bawal pumatay. Pero, kayo ang nagpuprodukto ng pagpatay. Ano ba yung klase? Di ba Yun yung po. naunawaan yan? Yung po ang sinasabi ni Fauci Acosta, gumagawa po kayo ng krimen na ididiin po kayo ng mga ginagawa niyong mga batas na yan. Kung halimbawa, umarsa lahat ng tao, sino mas marami? Taong bayan o kayo? Eh, ilan lang po sila sa Ilan lang kayo dyan sa Malacanang. Senado, tandaan nyo. Kaya kayo pababayin ng mga tao. Paggalit. Milyon po yung taong bayan. Inulado yan ng isang propeta. Tandaan nyo naarestuhin kayo lahat sa Malacanang kung hindi kayo magbago. Tawag po dyan, citizens arrest. Kita na. Yan po ang mataas na batas, citizens arrest. Huwag na bang mangyari. Dahil kayo nga'y matatalino. Sa paghari ni Jesus, kayo ay kailangan maghari din naman. Kaya lang, magbago na kayo Huwag yung pamamaraan ni Satanas ang gagawin ninyo. Pamamaraan ni Kristo. Kaya ang sabi ni Kristo, Matthew 28:18, maghari na si Kristo kung maturuan lahat ng mga tao na disiplina. O hindi sa material na ginagaya ni, sinabi ni Pablo sa Roma 8. Sige, basahin mo. Roma 8, Kapitulo 4. Yes. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na magsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Yung malalakad ninyo, material way yan New World Order, material way yan, hindi spiritual way. Ang spiritual way ay mahalin mo kapwa mo gaya ng sarili mo. Yan ang spiritual way. Yung ginawa po nilang batas, yung SB 1869, tatanggalin na po yung lahat ng karapatang pantao. ng Kita nyo taong na, bayan. yung kalayaan na huwag magbabakuna, tatanggalin ninyo. Ano ba yan? Martial law naman talaga? Ganun po talaga. Hindi nyo alam yung batas na Ten Commandment ay martial law yan? Kahit na yung hindi sumamba ng araw-linggo, papatay ni Moises. Okay. Kung magpatuwad kayo ng martial law, yan Ten Commandments si patuwad nyo para sumamba lahat ng mga tao para mag-aral ng kabanalan na tinuturo ni Pablo doon sa Roma, Kapitulo 8. Situloy mo. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay na laman. See? Yung material way na tinuturo nyo, gusto nyo doon tumalim ang tao sa material na order, hindi yung batas na spiritual ginawa nila. order. Tapos isang word, religion, ano ipalit nyo na religion? Yung peke o yung tunay? Alam, mag-isip-isip kayo One word, religion. Yung peke ang pairalin ninyo. Kasi po, under po ng mga batas nila, lahat po ng tao ay kontrolado ng labong mundo. Alright.
Wala nang kalayan ng tao na mamili ng kanyang relihiyon. Wala na po. Lahat ng karapatan, hawak na nila. Kasi ito lumubasa. Dato po at ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Kasi yung spiritual way, ang mga kailangan na ganapin ng tao. Dahil yung material way na sinasabi ninyo ngayon, ayaw ng Diyos yun. Sindali mo. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Kasi magkaiba. Dahil yung spiritual pag-isip ng tao wala pa sa inyo. Material ng pag-isip ang nasa inyo. Baguhin na ninyo yan. Para hindi nyo maging kaaway ng Diyos. Sindali mo. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. O, kita na. Kaaway ng Diyos yan. Ginagawa ninyong batas eh. 6522. Kaaway ng Diyos yan. 1869. 1869. Kaaway ng Diyos yan. Sa lahat po ng mga gumawa ng batas na yan, mag-isip-isip po kayo. Dahil hindi matatakasan ang hukuman ng langit, sabi ko sa inyo. Lahat ay mahatulad, sabi ni Haring Solomon. You cannot escape God's punishment. Talaga, paparusahan kayo lahat sa impyerno. Marami pa akong babagitin sa inyo tungkol sa mga faith healer. Marami manggagamot na gumagawa ng panunulisan, pandaraya sa mga tao. Yun ang nagreklamo sa araw ng paghukom. Ano sabi nila sa Matthew? Hindi ba kami nagpalay sa mga demonyo? Ito po, sa Mateo, Kapitulo 7, talatang 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. O, see? Yan ang mga faith healer, albularyo, manggagamot. Isa yan ang pinatay nila, si Arturo Solon. Alam niyo sabi ni Arturo Solon? Kapatid, kilala ko ang pumatay sa akin. So, siya magiging saksi kung sino pumatay sa kanya. Pababayin ko yan. At yan na magtuturo kung sino pumatay sa kanya. Tandaan nyo ha. So, lahat tayo ay harap sa hukuman ng langit. O, sino itong sinabi ni Jesus na lumayo kayo, hindi ko kilala? Ito po, tuloy po natin. Sige. At kung magkagayi ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Isa yan sa problema ng gobyerno. Bakit lumitaw ng ganyang uri ng mga manggagamot na may taglay na pangkukulam? Maraming na biktima na yan, tandaan nyo. Isa na itong kasama ko dito sa Facebook nito, Ronnie Baltasar at ang kanyang kasintahan. Alright. So, ito ang mga biktima ng mga manggagamot na tulisan, nagpapabayad, mahal ang bayad. Marami pa iba. Tandaan nyo, maraming reklamo na sila'y pinakulam, managing negosyante pa. O, sino yung mangkukulam na ito? Nandyan lang. Ang dami nila, tandaan nyo. Ano ginagawa nyo sa gobyerno? Yan ang kapagdudulot ng kasamaan sa sangkatauhan. Dahil ayaw ni Jesus yung manggagawa na ganyan, na nagpapalaya sa demonyo sa pangalan ni Jesus, pagkatapos labag sa kalooban ni Jesus ang kanilang ginagawa. Alright. Tandaan nyo ha, marami yan. Buksan ninyo ang pag-isip ninyo at ituturo namin sa inyo kung sino ang dapat matanggal sa mundong ibabaw nito. Para sa ganon, Diyos ay maalis na ang kanyang galit sa sangkatauhan dahil ang sangkatauhan hindi naturuan ng disiplina. Karamihan yan, membro ng Katoliko Romano. Yan tinatawag nilang Cult executioner. executioner. Ano So, yung po yan ang mga Katoliko. Sila raw Puro ang pala mamamarusa sa sangkatauhan. Cult executioner. Grupo ng mga babarang. Grupo ng mga mangkukulam, matataas yan. Yan ang bahagi na salita ni Pablo doon sa Epeson. Sa 12. Maliban sa inyo, mga ginagawa nyo,
Yan ang kalaban ng sangkalangitan. Yun ang Roma 8. Tuloy mo. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong Ayan, kaitaasan. matataas na uri ng mga mangkukulam yan. Sinabi nila, isang araw ka lang patay na. Basta bayaran mo siya ng gusto niya. Baka 10 milyon o 10,000, patay ka na. May nag-offer sa amin yan dito eh. Hindi ko tinanggap. Bakit? Dahil yung plano niya, masama. Yan ang pinandidirihan ni Jesucristo. Manggagawa ng katampalasanan, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kakilala. Anan nyo yan ha. So isa yun ang bagay na tungkulin niyo na dapat nyo ayusin. Dahil namamahala kayo. Hindi nyo alam ang pamamahala na mabuti. Samantalang si Jesus ay kailangan maghari na para alisin niya lahat yan. Problema na yan na sang katawan. So, get nyo? Inaagawan nyo kasi ng pwesto si Jesucristo eh. Si Kristo dapat maghari. Hindi kayo. Pero kung maghari si Kristo, kasama kayo maghari. Dahil ilalagay kayo sa posisyon dahil matatalino din naman kayo. Hindi kagaya namin, hindi nag-aral ng law, hindi na kami nag-aral ng mga batas ni material, wala kami alam yan. Kayo ang ilalagay niya yan. Dahil yun ang sinabi ni Moises din noong unang panahon, doon sa Deuteronomio 1:9. Talagang hindi kaya ni Moises sa pamahala. Kahit nga ako. Hindi namin kaya pamahala ng daigdig. Kaya kayo rin, kailangan kayo magsisina kayo, baka sakaling kayo rin ang ilagay ng Diyos na mamahala. Dahil marunong kayo sa law, batas ng tao. Okay? Sige, basahin. Humirang ng mga katulong. At ako'y nagsalita sa inyo ng panahong yaon na sinasabi, hindi ko madadalang mag-isa kayo. Pinarami kayo ng Panginoon ninyong Diyos at narito, kayo sa araw na ito ay gaya ng mga bituin sa langit. Oh, milyon na ang tao. Milyon na. Sige, talaga ba? Sa karamihan, kayo naway dagdagan ng Panginoon ng Diyos. Humingi pa ng karagdagan, pero pinapatay nyo mga sanggol. Meron kayong batas na abortion. Ilaglag nyo mga batang. Kasama po yon sa New World Order. Yung see? lahat, pati Yan ang bagong pakialaman panganak, nyo. kailangan mabaksinan. Pinararami pa tayo ng Diyos eh. Sa pagitan ng bibig ni Moises. Pagkatapos kayo, may order na ilaglag nyo mga buntis sa mga babae. Abortion, inaprubahan ninyo. Bawal yan. Walang kasalanan yung padapadan nyo eh. May kasalanan ba sanggol sa sinapupunan, patay ninyo. Ito mo. Nang makalibo pa sa dami ninyo ngayon, at kayo naway pagpalain, na gaya ng ipinangako niya sa inyo, paanong madadala kong mag-isa ang inyong ligalig, at ang inyong pasan, at ang inyong pagkakaalitan? See? Yung pagtatalo-talo nyo yan, sa matanda yan. Madadala ba isang tao? Kaya sinabi ko sa inyo, para matuwan yung sinabi ni Kristo, na kabilang kayo na maghari, pag maghari na si Kristo, dahil ilalagay kayo sa posisyon, dahil hindi lahat magagawa ng isang tao o ilang tao ang mamahala. Maraming tao sa buong mundo at meron kailangan mamahala. Kaya lang, babantayan ng Espiritu. Kamukhaan yung ginawa ng Diyos kay Moises doon sa Hebrews, Kapitulo 3:15. 40 taon na binabantay ni Moises sa mga tao, pero matigas ang ulo. Pinatay din sila ng Diyos. Yung mga inilagay niya na sa pamahalaan, dahil ang pamahalaan na yan, itinayo ni Moises yan, original. Yun din ang bilang din ni Jesucristo sa Matthew 23. Umupo kayo sa luglukan ni Moises, tapos material, batas, ang viral ninyo. Asan kayo ngayon? Nalubakan tayo ayon sa Espiritu. Wala na. Ayon sa laman ang ginagawa ninyo. At yan ay labag sa karuwan ng Diyos at kamatayan ng maraming tao. So, tama ba yung sinabi ni Moises? Hindi niya kaya? Kahit na ako, hindi ko kaya pamalaga yung lahat eh.
Kaya na si Kristo. Hindi niya kaya pamalakay lahat. Kailangan din niya kayo. Okay? Dahil sinabi niya mismo, si Pablo, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang sangkap ng katawan niya. Tandaan nyo kaya kailangan din namin kayo marunong, mataas, pinag-aralan sa mataas para ayusin nyo ang problema ng bayan. Pero matigas ang ulo nyo. Gusto nyo, sarili yung pamamaraan ng pag-gobyerno, hindi yung pag-gobyerno ng Diyos na 10 utos. Yan ang original na world order. Kaya pagsampay na ninyo lahat ng mga tao, kagaya na sinabi ko doon sa huli kong mensahe sa inyo, mga turuan kayo at mga aralan para sa disiplina, sa sangkatauhan, para hindi magalit ang Diyos. Tandaan nyo mga aralan, mga turuan, sa loob ng simbahan. Kaya mayroon tinatawag na ebanghilista, mga ministro, mga pastor. Anong ginagawa ng mga pastor na ito? Nagliligaw ng maraming tao. Nagpapayaman. Yun nasabi ni Isaias. Tandaan nyo walang kabusugan. Mayaman na, bilyonaryo na. Hirit ng hirit pa. Kaya ano po ba ang requirement para maging obispo? Kailangan ng obispo, isa lang asawa. Ang daming obispo, maraming asawa. Patay. Nandun sa Timoteo, Kapitulo 3. Tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Kasi maganda pala maging obispo. Dahil ako obispo rin. Mataas ang tungkulin ko sa iglesia. Ang tawag sa akin, obispo, pastor. Nakakadili sa inyo ng kalaban at tunawa. O, kayo ba, mga pastor? May naituro ba kayo na ganyan? Ano pa ang gawain ng pastor? Ituloy mo. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan. Alright, walang kapintasan na. Hindi babayro, hindi lalaksero, hindi matako sa alak, hindi matako sa pera. Sapat na yung sweldo. May sweldo na kayo. Mangurakot pa kayo. Ano ba yan? Asawa ng isa lamang babae. O, see? Yan naman, requirement ng isang obispo. Isa lang, asawa. Hindi paramihan ng asawa. Sige, tuloy mo. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, Kasi mahusay. sapat na makapagturo. O, mayroon kayo sapat na tinuro sa bayan? Wala. Sige, tuloy mo. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. O, kita nyo na. Yun ang number 1 na pinagsigawan ni Pablo. Hindi maibigin sa lapi. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan. O, hindi mo kaya pamahala ng bayan mo. Mag-resign ka na. Step down. Oo, kawawa. Kasiraan sa iyo yan. Pag hindi mo ayos ang bayan mo, sira ang reputasyon mo sa Diyos. Sira ang record mo sa Diyos. At hindi ka makapanhik sa kapahingahan sa langit. Sisilang ka ulit. Kaya sinabi ko sa inyo, may pananagutan tayo lahat sa Diyos. Kamukha ito, mga pinapastoran ko, may pananagutan ako rito. Kundi ko ayusin ang disiplina sa kanila. Gayon din kayo. Pastor kayo ng bayan, ayusin nyo ang jurisdiction ninyo, ang sinasakupan nyo, ayusin nyo. Para wala kayong kapintasan sa harapan ng Diyos. Kagaya ni Haring Ezekias, mamamatay na lang, hindi pa matapos yung tungkulin niya sa bayan, hindi na ayos ang kanyang bayan. Ano sabi niya? Mamamatay kaya, sabi ni Propeta Isaias. Di basahin. Ayusin mo yung bayan pagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka mabubuhay. Noong mga araw na iyon ay may sakit na kamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. O yan ang bahagi ng Iglesia ng Diyos, katawan ni Kristo, propeta, gaya ni Isaias. At ipaalam niya sa mga tao na mamatay, kamukha yung ginagawa namin. Pinapaalam namin na kayo mamamatay sa pamamagitan ng babaksin na yan.
hindi kayo maniwala. Mahirap po kasing gisingin yung mga gising na kunwari natutulog. Sige, tuloy mo kayong pagbasa. Nang magkagayon pinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panigat na nalangin sa Panginoon at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan." Okay, maganda yung pamamahala niya pero hindi niya natapos. Kasi kayo, maglagay kayo sa posisyon, 4 years term. Ngayon, dinagdagan ni Duterte, 6 years term. Hindi pa nyo natapos, 12 years term na. Wala pang natapos. Managot kayo sa Diyos. Kaya umiyak si Ezekias dahil alam niya na may pananagutan sa Diyos. Kamatayan ang kapalit ng kapabayanan tungkulin. Tandaan nyo, impyerno ang sabi naman ni Kristo doon sa mga hindi tumatalima. Okay? Sige, tuloy mo. At may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Alright, marami na nga politikong babait pero hindi matapos. Bago kasi kayo gumawa na 4 years term, 6 years term, pagkatapos magkomanda na ulit, 12 years term, hindi pa rin natapos ang termino ng kanyang pamamala. Managot ka pa rin sa Diyos, tandaan mo. Tama yung sinabi ng Pablo, tayo lahat ay harap sa hukuman ng langit. Alright, kahit na yung mga padre ng pamilya, yung ina at ama ng pamilya, pag hindi na maayos ang pamilya nila, mahahatulan sila. Dahil yan ang paksa ng pag-aaral ng Ebanghelyo upang may turo sa mga anak. Para mga anak ay lumaki, hindi tarantado, hindi loko-loko, hindi babayero, hindi lalakero. Madisiplinan mabuti kung mag-aaral kayo ng Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo ito, sabi ni Pablo, ay siyang kaligtasan ng bawat mananampalataya. At pinaparusa naman ni Kristo. Lahat na dito matalima sa Ebanghelyo. Nandun sa Sanyon, Thessalonica. Ikalawang Thessalonica. 1:7. Parusahan niya lahat nandito matalima sa Ebanghelyo. Kaya yan ang ngayon ang nakaramdaman ng sangkatawan. Ang parusa ni Kristo. Itong mangkok na parusa na nakalagay sa Apokalipsis. Sunod-sunod na sakit. Sunod-sunod na pagpatay. Ayan, huling hula nila. Marso, maraming mamamatay. Totoo ba? Yan ang hula ng Espiritu. Siya si Kristo. Marso. Ikalawang Thessalonica, Kapitulo 1, talatang 7. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga hel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. See, galit na galit. Dahil niyo tinatalima ang kanyang Ebanghelyo. Dito mo. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Yan, nagaganap na, di ba? Ang kagantihan niya, naganap na. Dahil inutusan niya yung 4 na arkanghel doon sa Apokalipsis Kapitulo 4 para pumatay. Ngayon, naganap na. Kaya lang, inaawat namin yung mga arkanghel na yan na pumapatay. Tandaan nyo para sa ganon. Kawawa naman yung mga hindi pa natatakan na hindi makapasok sa karya ng langit yan kahit na mamatay sila. Ang makapanhik sa karya ng langit, yun lang natatakan sa noo. Tandaan nyo. So, marami pa ako sasabihin sa inyo. Pero baka maubusan na naman itong load namin. Dahil kami taong mahirap lang. Walang kakayahan sa mga bagay na ito. Awa lang pag nakapag-Facebook kami sa inyo. So, unawain nyo dapat ang aming mga sinasabi sa inyo bilang payo at paalala sa inyo, bilang pagmamahal ng Diyos na binigay sa amin para pangaralan kayo sa wasto. Hindi namin kayo hinahatulan, sabi ko sa inyo. Pero pag hindi kayo tumalima, mahatulan na kayo, sabi ng kasulatan. Ito po yung huling mensahe galing po kay Propeta Malakias,
Kapitulo 1, talatang 6. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? O, yan ang hinanam ng Diyos sa inyo. Asan ang karangalan ng Diyos? Sabi nyo, anak kayo lahat ng Diyos. Tapos lahat kayo tarantado, loko-loko. Walang anak ng Diyos na tarantado. Baka anak kayo ni Satanas. O, kung talaga may takot kasi sa Diyos, asan ang paggalang niyo sa Kanya? Ginagalang ba niyo siya? Nire-respeto ba niyo siya? Binigyan niyo ba niyo siya ng kapurihan? Iyon ang hinanap ng Diyos. Kagaya na sinabi ni Haring David doon sa awit. Purihin niyo ang Diyos sa babagitan ng mga awit, mga plauta, mga aral na matutuwid. Yan ang pagpuri sa Diyos. Mga disiplina sa bayan. Sibasahin mo nga. 150. Sige. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin ninyo siya ng salteryo at alpa. Purihin ninyo siya ng pandireta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng flauta. Purihin ninyo siya ng mga tunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinakamatunog sa mga simbalo. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Alright. Yan ang gusto niya. Napurihin natin siya dahil siyang lumalang sa atin. Siya nagbigay lahat ng kailangan natin. Itong daigdig, ayan malayang. Taniman natin kung ano man maitanim natin yan. Pero ngayon, nagigipin na sa katawan dahil marami nang may-ari, bawal na, trespassing na lahat yan. So, lahat ng tao ngayon naghirap na. Wala kayong awa. Alright. Ilang hinanap ni Kristo sa inyo. Kung talagang mahal nyo ang Diyos, ibigin nyo ang kapwa nyo gaya ng sarili nyo. Dahil yun na sinabi niya sa Matthew 25, ano mang ginawa mo diyan sa kalitlitan na sumasampalatay sa akin, hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Yun din na sinabi ni Pedro. Pinuspos baga ni Satanas ang puso mo. Na dinaya mo ang kapwa mo. Hindi ang kapwa mo dinaya mo, kundi ang Diyos. Maliwanag ha. So hanggang dito na lamang. Dahil mahirap magsalita, sabi ko sa inyo. Dahil yan, tinanong ko sa mga manampalataya, saan naghirap si Jesus? Sabi lang, pagpasan ng krus. Tama! Ano ang krus niya? Yung paghayag niya ng katotohanan, yun, doon siya naghirap ng pagpapaliwanag dahil hindi siya maintindihan. Dahil bobo talaga ang kasangkatawan. Sabi ni Haring Solomon, hanggang kailan kayo mga musmus? Basahin. O ano ba yung dinos ng kawikaan? Dahil musmus kayo talaga. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisibig sa inyong kamusmusan, at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay magtatanim sa kalaman. Magsibalik kayo sa aking saway. Ayun, 10 utos sa saway niya. Magbalik kayo doon. Sige ba? Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Tinatawagan kayo sa mamagitan ng sakit. Tumatanggi kayo, puro kayo doktor. Hindi man nyo alam na ang doktor di naman naintindihan yung kinukulam, nababarang, at lakad nanununo. Wala naman siyang alam dyan eh. Basta opera. Kahit na mamatay ka, wala siyang pakialam. Basta magkapera lang siya. Si Jesus ay maawain. Ano sabi niya sa kasulatan? Huwag mong sisirain ang lupa na ipinamana sa iyo ang Panginoon Diyos. Bakit pa-opera mo? Sinisira mo katawan mo na minana mo sa Diyos. Ang lupa po kasi katawan po ng tao. Alright. So, tuloy mo yung kawikaan. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniwi sa wala ang bukong payo. Sino yung kamay niya? Banal na Espiritu at ang mga mangangaral ng kabanalan. Mga kamay niya lahat yan. Pero hindi lahat kasi na nangangaral ay matuwid ang kanilang pangangaral. Iniligaw nila marami. Tuloy mo.
kundi inyong iniuwi sa wala ang bukong payo. Ano At pa niya? Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi na di katotohanan. Yan ang payo niya. Huwag At kang magsamba kayo. magsisinungaling. Inuyuin nyo sa lahat ng wala yung kanyang payo. Kaya ano nangyari? At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. O yan ang resulta. Yung mga nangangamatay, hindi sila sagot ng Diyos sa kanila hiling. Ang kanilang mga Dahil panalangin. binaliwala nila buong payo ng Diyos mula panahon hanggang ngayon. Baliwala sa inyo ang kabanalan. Puro material ang inyong pag-isip. Tama yung sinabi ni Pablo sa Roma 8, kaaway ng Diyos ang materyosong pag-isip. Ganda nyo. Yan po yung magiging bakal po ang langit. At Hindi sinabi po ni Pablo bibingin. mismo, kamatayan ang kapalit ng kasalanan. Ano nyo? Hahanapin nila kung masikap ngunit hindi nila kung masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ano yung pinagtanim ng kaalaman? Binabaliwala nyo ang turo ng kabanalan. Binabaliwala nyo, isipera ninyo. Pinili ninyo ang material na turo. Word order. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. O, kita na. 10 commandments, hinamak ng sangkatawan. Ang daming babaero, ang daming lalakero. Siya nagpalala sa galit ng Diyos. Tandaan nyo Yan ang ayusin ninyo sa inyong pamamahala. Lalo yung paghiwalay ng pag-asawa. May batas sa paghiwalay. May batas sa pag-asawa. Tandaan nyo Ngunit sabi po ng Panginoon sa 33, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. O, yun ang mga taong tiwala sa Diyos. Kahit na mga matay kayo lahat yan, walang problema sa kanila dahil sila ay maliligtas. Ano nyo? Dito na Lulukuban lamang na po. kayo. Ano po? O, dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral po ng pastor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po.